May papasok po na malaking problema sa Pilipinas na dapat po paghandaan mismo natin mga Pilipino, mga sangkay. Dahil nga po dito sa climate change na mismong iba't ibang mga bansa nauna na pong manalasa ito. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Anyway, bago tayo magpatuloy na subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindot nyo lamang po yan tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay 1.21 million subscribers na po tayo. Parang kailan lang mga sangkay naging 1M tayo. Pero ngayon mahigit 1 million na po tayo. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, pindutin nyo na po ang subscribe button. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ito. I-check nyo po mga sangkay sa inyong mga Facebook. Habang nanonood kayo sa video na to, ito mismong nakikita nyong video. Kagaya ng nakikita nyo sa screen mga sangkay, may makikita po yung tatlong tuldok. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas sa inyong mga cellphone. Kitang-kita po yan. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok na magkakatabi. Then, may lalabas po dyan mga sangkay na show more. Pindutin nyo po yung show more. Okay? So, ito na, mga sangkay. May malaki pong nagbabadyang problema ngayon sa Pilipinas. At nararanasan po ito mga sangkay ngayon ng iba't ibang mga bansa na. Alam ko, marami sa atin irritable na po dahil sa init ng panahon. Pero mga sangkay, ito po, napapasok. Mas malala po ito. Ngayon mga sangkay, ito po yung balita. Ang balita po ngayon, ayon po dito, pinakamatinding init na posibleng maranasan ng ating bansa ay tapos na raw. Ibig sabihin, di ba, sinasabi ng weather update nakaraan na sa bandang Mayo hanggang sa second week, maranasan ang napakalalapang init sa bansa. Pero gaya nga ng sinabi ko, abnormal na po ang panahon at hindi na po ito gaano mahulaan minsan ng mga eksperto pagdating po sa kalagayan ng ating panahon. At ito, mukhang may mali na naman po mga sangkay. Ang nauna nilang nilabas ay mukhang hindi na daw po mangyayari dahil ayon po dito tapos na. Ngunit bagamat good news ito, may bad news mga sangkay. Mas malala po sa init ang mararanasan sa Pilipinas dahil ito po ay La Nina. At pag pinag-usapan ng La Nina mga sangkay, malala po ang posibleng mangyari dito. Higit pa po sa naranasan nating init ng panahon. Nihayag ng Pag-asa o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na tapos na ang pinakamatinding init na posibleng maranasan sa bansa. Ito ay dahil nagsisimula ng maranasan ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ng Pag-asa na maaaring naitala na ang pinakamainit na temperatura sa bansa noong Abril 27 kung saan pumalo sa 40.3 degrees Celsius na actual temperature ang naranasan sa Tarlac. Gayunman, sinabi ng State Weather Bureau na maaari pa ring makaranas ng mataas na heat index ang ilang mga lugar na pwedeng umabot sa 45 hanggang 48 degrees Celsius. Okay, so sa madaling sabi, nung una kasi, inaasahan po ng mga eksperto na aabot pa po ng mga 53 heat index ang mararanasan ng buong bansa. Pero ngayon mga sangkay, may pagbabago dyan. Bagamat, sobrang init pa rin. Pero sinasabi po nila, tapos na raw po itong El Nino. I mean, tapos na daw itong init ng panahon na dulot ng El Nino na mas malala. Pero andun pa rin po yung El Nino. At dito naman po, mga sangkay, ang bad news, papasok ang La Nina. Samantala, base sa forecast ng Pag-asa, maaaring magsimula ang La Nina sa bansa pagsapit ng buwan ng Hunyo La Nina naman mas malala, mga sangkay. hanggang Agosto. Alam nyo,
May mga natuwa dito mga sangkay dahil nga po sinasabi nila sa wakas, hindi na namin mararanasan yung sobrang init ang panahon. Ito na, uulanin na. Alam nyo ba mga sangkay na mas malaki po ang damage nitong mga pag-ulan? At malaking istorbo po ito sa buong bansa. And remember, La Nina po ito mga sangkay. Alam nyo ngayon ang epekto ng El Nino at climate change sa Brazil. Hindi lang sa Brazil, Amerika, sa Texas, doon sa East Africa, at iba pang mga bansa. Lumalangoy na po sila sa tubig. Sarado po ang mga kumpanya, mga negosyo, pinananrabahuan dahil po doon mga sangkay. Ganyan po kadelikado. At tandaan po natin, mas malaki po ang casualties kapag may bagyo. At ito po ay hindi lamang po basta madadaanan tayo ng bagyo dahil ito po ay La Nina. Na pinalakas pa ito mga sangkay dahil po sa El Nino. Ito ang balita. Tingnan po natin. Habang tila tinutusta ng matinding init ang maraming lalawigan at rehiyon sa bansa, sa pagtama ng El Nino, binabayo naman ang malalakas na bagyo at mapaminsalang baha ang ibang parte ng mundo. Ayan, mga sangkay. Ganyan po kalala, mga sangkay. Itong nararanasan ng iba't ibang mga bansa dahil po sa matinding pag-ulan. Imagine niyo naman yung Dubai at Saudi Arabia, papaano po binagsakan sila ng napakalakas na ulan na nagdulot po ng tila baga, maladagat na kakalsadahan. Dubai at Saudi Arabia. Napakainit na lugar mga sangkay. At kung ulanin man po sila doon, hindi ganun katindi. At minsanan po yun. Pero mga sangkay, pinasok na po sila na matinding ulan. Ito, pinakita dito mga sangkay, anong nangyayari sa ating mundo. Gaya sa Rio Grande do Sul, sa Brazil, Tingnan nyo ha. saan umabot na sa 85 nasawi. Marami ang natutuwa dahil sa pagpasok ng La Nina, may mga bagyo daw na papasok na. Thank you Lord. Gumaganoon pa yung iba, mga sangkay. Well, we have to thank God. Ano man ang kalagayan talaga ng ating panahon. Pero, sabi pa nga ng Biblia, di ba? In good times and in bad times, matuto tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Pero mga sangkay, delikado po itong mga bagyo. Dahil eto, tingnan nyo. Tingnan. Bago lang nito, pati ang desyertong Dubai, Ayan, kagulat-gulat Disyerto, mga sangkay, ng Dubai. ding nalubog sa baha. Resulta nga raw ito ng nagbabagong klima. Resulta ng climate change. At dahil din dito, kaya inaasang mas magiging mapaminsala ang pag-uulan at pagbaha, pagpasok daw ng La Nina sa huling bahagi ng taon. We will be expecting wetter weather during La Nina. So maganda po ito na marinig ng lahat ng sa ganun makapaghanda, lalong-lalo na po yung mga nasa liblib na lugar. No? Kung kinakailangan, lagyan nyo na ng mga matitinding pundasyon, yung mga kabahayan nyo, gawin nyo na ngayon. Kasi, delikado kung pagdating na ng La Nina, hindi tayo ready. Itong La Nina pa naman mga sangkay, pinalakas po ito dahil na, may El Nino ngayon eh. Stages. So, yun po, yun po yung kailangan paghandaan, but at the same time, kailangan ng maging mas urgent yung mga policies. Alarming is an understatement in this situation that we are in right now. Si Frank na taga Dinagat Islands na trauma ng araw sa dinanas noong manalasa ang superbagyong Odette. Diba? Mga sangkay, remember, again, mas malala po ang damage nitong mga pag-ulan. Pero may higit pa raw silang pinangangambahan ngayong papasok ang La Nina. Yung parang effect dito talaga sa amin is our food security. Kasi dito, medyo nagmamahal talaga ang mga pagkain. Very unpredictable. So, on us, parang mahirap na, the trauma na still nandito pa. Kaya ayon sa Pag-asa, Ang dapat nating paghandaan, syempre, yung Makinig para makapaghanda. ating mga flood-prone areas kung sakaling magkaroon ng La Nina. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, nalagpasan na natin ang pinakamatinding init. Pero hindi pa rin masasabing tapos na ang kalbaryo. Maraming mga record-breaking na mga temperature ang naranasan natin or naitala natin during the past 2 weeks ng April.
And nakikita natin dito, mga around 9 stations ang na-surpass yung extreme maximum temperature. At 6 out of 9 is yung all-time high nitong temperatura ang na-surpass nito. Nanawagan din sa pamahalaan ng grupong Greenpeace na ipasa na ang batas para sa Climate Damages Tax o Carbon Tax. Ito yung buwis na ipinapataw sa mga fossil fuel companies o kumpanyang patuloy pa rin nag-e-emit ng matinding carbon. Suportado ng 100 climate organizations worldwide ang hakbang na ito. Yan kasi mga sangkay yung yan po yung nagpupulyot sa kalikasan natin. At yan po ang dahilan mga sangkay kung bakit may climate change ngayon. Isa po yan sa may malaking ambag. Bakit po nangyayari itong depekto ngayon sa ating mundo. Gaya ng sinabi ko, tao rin po ang may gawa. Bakit malala itong kaganapan ngayon sa ating planeta. So ngayon mga sangkay, papasok yung La Nina. Ano ang gagawin natin? Tayong mga Pilipino ngayon pa lang na mainit pa po, hindi pa gaanong umuulan. Ayusin nyo na yung mga kabahayan nyo. Lalong-lalo na po yung mga nasa liblib na lugar. Para po kung sakasakali man dumating na po itong La Nina, malalakas na po ito ng pag-ulan Malala. Asahan na po natin na mas malala po ito sa mga iniisip natin ng mga naunang mga bagyo. Ngayon pa lang, paghandaan po natin. Okay? So yan po. Ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.